What does the Bible command? And what it does not? Ano yung inuutos ng Biblia at ano ang hindi inuutos ng Biblia? Unang-una sa lahat, kailangan natin maunawaan. There is no biblical command for Christmas. Hindi yan inutos ng ating Panginoon. Basahin nyo yung Biblia simula sa una hanggang sa dulo. Wala kang makikitang utos ng ating Panginoon na i-celebrate ang kanyang kapanganakan. Walang instruction doon na sasabihin na taon-taon magpista ka, magdiwang ka, maghanda ka. Walang sinabi doon. Pangatlo, walang ibinigay na date kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. So ako, hindi ako lumaki sa isang Katolikong pamilya para sa mga galing sa dating relihiyon. Kung tatanungin ko kayo, paano nyo nalaman December 25 yung birthday ni Jesus Christ? Paano nyo nalaman? Iyon yung kinalakihan na namin. Kinalakihan? So ibig sabihin, kung kinalakihan nyo, gagawin nyo na walang dahilan? Tradition. O kung mari, kinalakihan mo na normal ang magsugal. Would you tell me, paglaki mo, pag nagsugal ka, okay lang yun kasi yun yung kinalakihan ko. Pero dapat may rason ka kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Alam niyo yung kwento ng mga unggoy? Yung mga unggoy, yung unang set ng unggoy, apat sila, 2 lalaki, 2 babae. Tinuruan sila na bago sila pakainin, kailangan nilang gumawa ng tricks. At pag natuwa yung trainer nila, pakakainin sila. Nagkaanak yung 2 set ng unggoy, no? Yung mga anak nila, hindi na train ng trainer. Yung mga magulang ang ginawa, nakikita ng mga anak na kapag nag-trick sila, kakain ng magulang, ginawa ng mga anak, ginaya ng ginaya. 10 henerasyon ng unggoy yung lumipas. Ginagawa pa rin ng 10 henerasyon, pero walang nagturo sa kanila. At hindi nila alam kung bakit nila ginagawa. So kung tatanungin ko kayo ngayon, bakit tuwing December 25 nyo, sineselebrate yung birthday ni Jesus Christ? Sana alam nyo kung bakit. At tingin nyo, kung tatanungin ko yung mga tao sa labas, alam nila kung bakit? Eh hindi nga nakasulat sa Biblia na December 25 yung birthday niya. Bakit December 25? Lori, dahil ikaw nagsa-celebrate ka ng Pasko noon. Bakit kaya December 25? Eh syempre, iyon na yung kinalakihan namin. Galit, may dahilan. Wala, Joy, bakit December 25? Baka yun ang inano ng mga pope, mga higher dun sa Katoliko. Hindi nyo ba kinwestiyon? Bakit nila sinet ng ganito? Ine-expect nyo na lang ba na susunod na lang kayo sa sinasabi ng Papa? Sinasabi sila Kahit hindi nyo alam kung bakit? Taglamig. Sinasabi, nadarating dito kasi So kung ako bilang pastor, uutusan mo kayo, bago kayo pumasok ng church, tumalon kayo ng 3 ulit. Maniniwala ba kayo sa akin kaagad? Hindi. So bakit tayo naniniwala sa sinasabi ng Papa kung hindi naman ito nakasulat sa Biblia? Pero questionable na rin sa akin yun kasi nga, paano makakapaglakbay ng mahabang distance si Mary, si Joseph, Kung taglamig, sa tagnibe. taglamig. Kasi kung snowy yun, kahit yung sinasakyan nilang hayop, maninigas sa Hindi lang yung sinasakay nilang hayop, tandaan nyo na pastor si Joseph. May kasama silang mga hayop, hindi lang yung sinasakyan, kahit mga tupa meron sila kasama. Oo, question nga yun. Mamamatay sila sa lamig. Malalim. Hindi lang yung date. Tignan nyo. Sino sa mga apostol at disipulo ng ating Panginoon ang nag-celebrate ng Pasko? Wala. Ano sineselebrate nila? Ano yung commanded? Hindi Pasko. Ang commanded, preaching of the gospel.
Yung ordinansa sa church, ano yung dalawang ordinansa? Pagbabautismo at Breaking of the Lord's Supper, breaking of the bread, drinking of the wine. Ano ang tinumad ng Panginoon? Hindi magpasko, magtipon kayo kada linggo sa araw ng Sabat at magsamba kayo. Ano yung tinumad ng Panginoon? Mamuhay kayo ng may kabanalan. At ano ang ginagawa ng mga tao tuwing Pasko? Namumuhay ba sila ng may kabanalan? Hindi. Anong Umiinom. ginagawa nila? Umiinom. Inom, nagsusugal, nagpupuyat, Sayawan sa nagsasayawan sa kalsada, nag-aaway. Nagbi-video okay. Nasaan doon sa mga ginagawa ng mga tao yung pagsamba nila sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Let us assume na talagang sincero sila na gusto kong i-celebrate yung kapanganakan ng aking Panginoon. Sa tingin nyo, yung ipinagdidiwang nilang Diyos natutuwa habang pinapanood silang lasing? Kung ano-ano yung ginagawa? Yung mga bata nasa kalsada, gabing-gabi na? Sa tingin nyo natutuwa yung Diyos na ipinagdidiwang nila? Hindi. God is very serious sa instruction niya na kung ano lamang yung dapat natin gawin. Now, Christians would argue, yung mga gumagawa ng sinabi mo, Pastor, mga unbeliever, kaming mga totoong mananampalataya, hindi naman namin yun ginagawa. Sincero kami. Pag December 25, ginagamit pa nga namin yung araw na ito para iproklama yung persona ng ating Panginoon. Pero, sasagutin natin yan mamaya. Okay? Gusto ko next to point out, may standard ang Panginoon. At ito na rin siguro yung sagot para sa kanila. May standard ang Panginoon for worship and practice. Throughout the scripture, nililinaw ng Panginoon, siya ang magdedesisyon kung sa paano siya i-honor at i-glorify at sasambahin ng mga tao. Genesis chapter 4. Sino ang example? Charles. Ano ang nakikita mo sa Genesis 4? Patungkol sa kung paano i-worship ang Panginoon. Natuturo lang last Sunday ng mga Sunday school teacher. Kay Cain at kay Abel. Si Cain, nagdala siya ng pinakamagagandang prutas para sa ating Panginoon. Sincero ba si Cain? Oo. Pinakamagaganda nga yung ibinigay niya. Pero bakit hindi tinanggap ng ating Panginoon? Bakit? Dahil hindi yon ang utos ng Panginoon. Mali sa requirement. Ang requirement ng Panginoon, hayop, pinakamagandang hayop. Ngayon, kung pag-uusapan lang natin ay sinseridad, at sasabihin ng mga Kristiyano na kung saan, okay lang, ang mahalaga dito, sincere kami, persona niya, pinoproklama namin, sa isang paganong tradisyon, then you will see na kung saan hindi yan katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. Hindi lang yung extreme na ginagawa ng mundo sa Pasko. Kahit yung ginagawang sinserong Pasko ng mga Kristiyano, hindi yan katanggap-tanggap. Hindi lang si Cain. Leviticus 10, 1-3. Si Nadab at si Abihu, ano yung ginawa nila? Nag-offer sila ng kakaibang pagsunog ng apoy. Ang description doon, strange fire, na hindi inutusan ng ating Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? In an instant, sila ay pinatay ng ating Panginoon. Sincero ba sila? Yes. Si Saul. Naniniwala akong sobrang sincero si Saul. Bakit? Cornered na siya ng mga kalaban niya. Gustong-gusto niyang makaligtas. Sincero siya na humihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya nag-alay siya. Kahit hindi siya dapat yung nag-alay, dapat yung pare. Yung ginawa ng Panginoon sa kanya, tinanggal siya sa pagiging isang hari. Nawa na yung punto. Hindi tinatanggap ng Panginoon yung isang klase ng worship, isang klase ng religious practice na hindi niya inutos sa mga tao. Now, babalansihin ko.
Teka, pastor. Last Sunday, tinuro mo na isang klase ng ministry natin, katulad na lang ng Sunday School, eh hindi naman yan isinulat sa Biblia. So bakit ito matanggap-tanggap sa Panginoon at pwede natin gawin? Charles. Tinuturo natin yung word of God sa Lola Joy. Bakit kaya ito? Pwede. Eh hindi rin naman ito nakasulat sa Biblia. Lolo, Hindi kasi natin yung isinasabay sa pag-anong practice. ang problema kasi sa Pasko, sa Christmas, meron siyang pagan origins. Pag sinabi po natin pagano, yung mga pagano ay sumasamba sa ibang Diyos. Either sa araw, sa planeta, sa mga hayop, o sa ibang Diyos-Diyosan talaga. Now, whatever you say na this, I am sincere on what I can do. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon, sincero kitang sinasamba, pero nakapalakip sa pagsamba ko sa iyo na nagsimula to sa ibang Diyos-Diyosan at hindi sa iyo. Samantalang sinabi na ng Panginoon, Kuya 5, anong sabi sa Ten Commandments? Thou shalt not have any other gods before me. Thou shalt not make any graven images. Ngayon, hindi kayo naniniwala kay Pastor na pagano ang Christmas. Aralin natin yung origin of Christmas. Si Santa Claus kasama ko. Sige. Historically, sinasabi nila, Christmas is a Christian holiday. If it was, ang tanong ko, bakit hindi yan nag-e-exist nung panahon ng mga disipulo? Kung talagang mahalaga yan kay Kristo, at kay Kristo nagsimula yan, bakit hindi niya yan iniwan bilang uto sa mga disipulo bago siya nag-ascend? Actually, hindi bago mamatay, bago siya mag-ascend. Kasi nung nabuhay yung Panginoon, nagpakita pa siya sa mga disipulo, nag-utos pa siya, bago siya umakyat ulit sa langit. Bakit hindi niya kaya inutos yan kung napakahalaga niya? Bakit walang recorded na celebration ng kapanganakan niya sa New Testament? Bakit hindi tayo inatusan ni Apostol Pablo at ng kung sino mang disipulo na gawin natin yung pagse-celebrate ng Pasko? Bakit yung early church nakafocus sa kamatayan, muling pagkabuhay, at pagbabalik ng ating Panginoon? At kailan nagkaroon ng Pasko? Daang-daang taon. 4th century, ibig sabihin 400 years yung lumipas pagkatapos mamatay ng Panginoon, saka lang nagkaroon ng Pasko. May tanong ako, Pastor. Kung inutos din niya ng Panginoon, hindi ba dapat at mas maganda kung nagse-celebrate sila ng birthday mismo nung buhay ang Panginoon? Kasi nga, hindi ko sinasabing dinidisregard natin yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing dinidisregard natin yung kapanganakan niya, yung incarnation niya. Dahil doon mo makikita yung pag-uubad niya ng kanyang glory para i-fulfill yung kaligtasan. Pero, hindi kasi yun yung highlight. Ang highlight ng buhay ng Panginoon, yung pamumuhay niya ng walang kasalanan, kamatayan niya, at muling pagkabuhay, dahil ito yung nagbigay ng daan ng ating kaligtasan. Now, pumasok tayo sa tanong, bakit December 25? In all honesty, sino sa mga nagpapasko dito ang alam kung bakit talaga December 25? Hindi ko alam. Ngayon, malalaman nyo kung bakit. Nung lumalaganap yung Kristyanismo noon, tinatry nilang i-evangelize yung mga pagano, mga pagan. Dito yung tunay na Christians ito yung mga Christians. Ito na lang ng mga Catholics, mga Romano. Dahil nagsimula ang Catholicism, ang pagiging Katoliko sa bansang Rome, mga Romans, bago magkaroon ng Catholicism, ano ang meron sa Roma? Polytheistic.
polytheist. Di ba, alam niyo yung palabas na Percy Jackson, yung mga demigods? May dalawang klase ng mga demigods sa kanila. Una, yung Greek, pangalawa yung Romans. Sa Greek, sino yung mga Diyos-Diyosa nila? Si Zeus, si Aphrodite, si Mercury, si Hermes, si Poseidon. Sa Romans, yung mga Greek gods na yon, may counterpart sila, may kapareho sila. Si Hermes, kapareho niya ay si Mercury. Si Poseidon, si Neptune. Si Aphrodite, si Venus. Si Zeus, si Saturn, yung pinakamalaki. Isa sa mga pinakamalaki, si Jupiter ata. Meaning, na kung saan, ang sinasamba ng mga Romano noon, yung mga planeta. Mga Diyos-Diyosan. Ngayon, dahil gusto ng mga Kristiyano na i-evangelize tong mga to, maging Kristiyano sila, at hirap silang bitawan yung kanilang mga Diyos-Diyosan, ang ginawa nila ngayon, nirebrand nila yung mga pagan holidays as Christian holidays. Hindi kayo naniniwala? Una, si Saturn. Actually, hindi Saturn ang tawag nila. Saturnalia. Actually, Saturnalia yung celebration. Ang pinupuri nila ay si Saturn. Saturnalia, Roman festival yan, na sinasamba yung Diyos-Diyosa nilang si Saturn, yung God ng agrikultura at prosperity. At ginagawa nila yan tuwing kailan? December 25. Ngayon, para hindi nila o madali sa kanila na mag-convert sa pagiging Catholic or Christian yung mga tao, imbis tanggalin nila si Saturn sa isipan ng mga tao, nirebrand nila si Saturn as Christ. Diyan ang galing ang December 25. At alam nyo kung anong ginagawa nila? Tuwing Saturnalia, it is marked by feasting, pagpipista, paghahanda, pagkain ng marami, ano pa? Gift giving, pagbibigay ng mga regalo. Exchange gift. Inisip niyo ba anong kinalaman ng exchange gift sa kapanganakan ng aking Panginoong Jesucristo? Dito yan galing. Nagkakaroon dito ng yung social order nila, temporarily, nababaliktad. Anong ibig sabihin nun? Nagkakaroon sila ngayon ng pagkakapantay-pantay ng mayaman at ng mahirap. Ibig sabihin, nagiging mabait sila sa bawat isa. At ano yung main emphasis ng Saturnalia? Binibigyan niya ng emphasis, abundance, renewal, pagbabago, pagiging, ano ba yung Tagalog ng abundance? Kasaganaan, napakadami. Pero, ang worship nila dyan, si Saturn. Pastor, ano lang? Sige po. Sabi ng isa natin kaibigan, ang implication ng gift giving ay yung nagbigay yung 3 Magi ng regalo sa Panginoong Jesucristo. Yun yung implication doon. Kaya may gift giving during Christmas. Ang ginagawa nila actually, yun yung ginawa nila, yung pagbibigay ng regalo ng 3 Magi's, ng 3 wise men sa Panginoon, itinapat nila ngayon dun sa gift giving na ginagawa tuwing Saturnalia. Si Saturn, itinapat nila kay Christ. Yun yung totoo doon. Amalgamation mo. Pinagsasama nila yung dalawang relihiyon para mas madali sa kanila na i-convert sa Kristyanismo yung mga pagano. But at the end of the day, hindi yun katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Parang isinama mo lang si Kristo sa napakaraming Diyos na kanila sinasamba. Amalgamation. Ano ba yan? Alam ba yan ng mga tao? Hindi. Hindi yan sinasabi ng mga papa. Kasi kapag sinabi nila yan, babagsak yung buong sistema ng Katolisismo. Sa simple pag-celebrate ng Pasko. Ako nga parang nag-goosebumps ako na, ganyan pala yung... Ganito pala yung sineselebrate ng mga tao. Now, meron pang pangalawa. Dahil hindi lang naman mga Romano yung
sinusubukan nilang i-convey. May mga iba na ang siniselebrate, Sol Invictus. Ang sinasamba naman nila dito, anong ibig sabihin ng Sol? Alam, hindi siya. Hindi, Sola yun. Sol. Pag sinabi mong Sol ay Sun. Sinasamba nila yung Solar. bakit? At ginagawa ito sa mga bansa na kung saan malayo sa equator. Sila yung mga bansa laging may Yellow. yelo. Napanood nyo na yung movie na yung mga vampira, 28 days later. May mga parte kasi ng mundo natin, pagdating ng Disyembre, Walang araw. 30 days walang araw. At pagdating ng December 25, na kung saan malapit ng mag-January, natatapos na yung 20 o 20 to 28 days na walang araw, sineselebrate nila yung pagbabalik ng araw. Dahil ang sinasamba nila yung araw. Naniniwala sila na namamatay yung araw kapag December at muling nabubuhay, nagre-resurrect yung araw sa araw ng December 25 na ikinabit nila sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero lahat yan, pagano. So ano yung punto ko? Nung nilegalize yung Christianity under Constantine, hindi na nila tinanggal yung mga selebrasyon ng mga pagano. Nirebrand nila, nirepurpose nila as Christianity. Pero hindi yan part ng Kristyanismo. Malinaw? May tanong ba doon? Charles, may tanong doon? First time mo marinig tong mga to? Now, hindi lang tayo magfo-focus doon sa date ng December 25. Para mapatunayan ko sa inyong pagano ito. Tatanungin ko kayo ngayon. Bilang mga nag-celebrate ng Christmas noon, kasi ako, hindi ako nag-celebrate. Pero sinasabihan ako ni Lola Joy, mamasko. Kasi kinukuha ko niya yung napapamaskuhan ko. Masakit man tanggapin, pero pinapamasko ako noon ng bata ako. Ni Lola Joy. Ipila kami nun sa lola ko. Lahat kami may 50, 100. Depende kung gaano kakabulit. Nag-kondisyon naman si Tito okay doon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Sige, let ano natin ito yan, asterisk. Next tanong ko sa bawat isa. At ang gusto ko sumagot, yung mga talagang nagpapasko. Kung sasabihin natin na ang Pasko ay para sa Panginoong Jesucristo, una kong tanong, ano ang kinalaman ng Christmas tree sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang kinalaman ng puno na may mga ilaw, may mga, ano yun? Jingle, yung mga balls, yung mga kung ano-anong design sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. May star. May star. Yung star, Kasi sasabihin ano, nila, yung Star Northern of David. Star. Oo, Star of David. Yung daw yung star na sinundan ng mga wise men. Ano yan? Anong kinalaman ng Christmas tree? Di ba kasi sa Amerika, may mga pine trees doon? Ayun. Yung mga tao naglalagay ng lights. Bakit nga? Hindi ko tinatanong saan, ang tanong ko bakit. Pagan practice. Eh dito nga walang pine trees, bumibili pa tayo ng peking puno eh. O, bakit? Anong kinalaman ng puno sa Panginoong Jesucristo, Charles? It was, yung pinako sa tree. Ako sa tree? Eh bakit may design? Ba't hindi yung cross? Kasi ang Christmas tree, kung bakit hindi nyo masagot, dahil wala yung kinalaman sa ating Panginoong Jesus. Simple lang yung sagot. Bakit hindi ko masagot? Kasi walang sagot. Walang kinalaman. Nanggaling yan sa evergreen trees. Ginagawa ng mga pagano, dinedesign nila yung mga puno, dinadamitan nila yung mga puno, pinapaganda nila yung mga puno, dahil sinisimbolo daw ng mga evergreen trees, yung buhay pagkatapos ng winter. Ine-expect nila na magkakaroon ng renewal si Mother Nature. Life force yung nature. Now,
Tandaan nyo na sa Biblia, yung mga puno, madalas yan ginagamit to worship idols. Para mag-worship ng mga idolo, ng mga Diyos-Diyosan. And repeatedly, kinokondem ng Panginoon yung worship under green trees. Ayaw nyo maniwala? Hosea 4:13. They burned incense on the hills under oaks and poplars and terebinths. Lahat yon ay mga puno. Now, kasabihin ng mga Kristiyano, sincero ako sa worship ko, gagamitin ko yung December 25 sa church namin para mas marami kaming ma-reach out ng pamilya. Tapos ang design nila sa church, isang paganong puno na nirebrand na Christianity. Sa tingin nyo, katanggap-tanggap yon sa ating Panginoon? Hindi. Hindi lang Christmas tree. Ito, naalala ko na. Wreaths. Ano yung wreaths? Ano para Hindi lang yung ribbon, alam niyo yung parang bilog, tapos may mga halaman. Nilalagay ng mga tao doon sa kanilang mga pinto. Parang may mga ribbon green. Hindi masyadong sikat sa Pinas kasi pang mayaman lang to. Yung design na ganito. Pero naglalagay sila ng ganyan. Bakit? Anong origin niyan? Yung circular shape, ang nire-representa niyan, yung araw. Nire-representa niyan, cycle yung season ng summer, spring, fall, at winter. Na walang beginning or end. Pero, simbolo pa rin yan ng kanilang pagsamba sa araw. Pangatlo, ano yung disenyo tuwing Pasko na kapag nailagay ka sa ilalim, kailangan mong ikis yung katapat mo? Meron. Mistletoe. Oo. Mistletoe. Ano yung kanta? I saw mommy kissing Santa Claus. Bakit ito kinikis? Underneath the mistletoe. Now, tinanong nyo na ba yung sarili nyo, bakit kailangan mag-kiss ng mga tao kapag nandun sila under the mistletoe? Bakit? Dahil yung halaman na yan, ginagamit sa tinatawag nating Druid religion. Pag sinabi nating Druid, sila yung mga taong nagko-control at sumasamba sa halaman. Sa kanila, yung mistletoe, nagbibilieve sila that it possesses magical and healing power. At ginagamit ito sa fertility. Pag sinabi mong fertility, para ikaw ay magka-anak. And that is why they kiss. Galing pa rin yan sa paganong relihiyon. Dahil yung fertility, pinopromote nila yung sexual union during this time. Sexual worship during this time. At bilang mga Kristiyano, extreme para sa kanila yung sexual worship. Kaya nirebrand na lang nila into kissing. Yung tinatawag na, narinig nyo na to, di ba Pasko? Tinatawag nilang Yule Log season. Yuletide season. Galing kasi yan sa Yule Log. Yung Yule log, ano yan? Yung parang kahoy na buta sa gitna. Log. Technically, kahoy. Yung Yule, nanggagaling yan sa Norse Pagan Festival. At sinasakripisyo nila yan at sinusunog nila yan para i-secure yung blessing ng kanilang Diyos-Diyosa. Again, anong kinalaman yan sa Kristyanismo? Wala. At huli, Santa Claus. hindi, tao yun. Yung mga simbol lang muna. Parol. Ang kasama na to, Christmas, Lights. kasama dyan yung parol, yung Lanterns. kandila, lantern, yung mga kumukuti-kutita. Actually, nung unang panahon, wala silang Christmas lights. Kasi wala pa naman talaga ang ilaw nung kapanahonan nila. Ano ang ginagawa nila? Candles. Na ipapakita yung muling pagliliwanag ng araw, ng mundo, ng araw. Kasi yan, lahat nakadugtong yun sa una natin inaral na Saturn night. Makikita mo na lahat ng simbolismo na ginagamit ng Pasko, hindi Panginoon ang kanilang sinasamba. But this is now a challenge.
Ngayon na alam mo na bilang isang mananampalataya kung ano yung nire-representa ng lahat ng bagay na ginagawa during Pasko, magpapasko ka pa ba? And this is not a matter of guilt-tripping anyone. It is a matter na kung saan, unawa ko, na kung dati ginagawa mo yan dahil hindi mo pa alam. Ang tanong ngayon na alam mo na, gagawin mo pa ba? Sige po, Lolo. Ano lang, balik lang tayo doon sa mistletoe na nag-flash lang sa isip ko na kahit dito sa Pilipinas meron tayong version na ganyan, kaya lang hindi Pasko. Yung mga sumasayaw ba sa Bulacan Mare, ano yung parang magbuntis at magkaanak, di ba? Ganun doon. O ba sa bando, ano, kaya Santa, ano, hindi ko na lang maalala. Actually, kahit Kaya yun lang, nagpo-prove lang talaga na ang Katolisismo talagang nag-amalgamate sila para lang maano nila, mahina nila yung mga tao na maniwala sa Papa. kung hindi kayo naniniwala sa pastor nyo, magtanong kayo sa kahit sinong historian. Historian ha, hindi lang basta teacher sa school. Historian. Na nag-aral ng dekada-dekada patungkol sa history ng Pilipinas. Tanungin nyo sila kung Kristyanismo ang Catholicism. Sabihin nila hindi. Ang Catholicism sa Pilipinas is a pagan rebranded Christianity. Yung sari manok, di ba? Kaya Sari yung manok. si Pedro sa kanila laging may hawak na manok. Yung mga Diyos-Diyosan ng mga ninuno natin ngayon, nirebrand nila bilang mga santo. Kaya sa tuwing pista, si Cristo ba yung sineselebrate tuwing pista? Sino ang sineselebrate kada pista? Yung mga santo na nandun sa kanilang Lugar. patron. At nalilimutan nila yung tunay na Diyos na si Yesu Cristo. And now, ang tanong, why do origin matters to God? Again, sasabihin ng mga Kristiyano, teka lang, sabihin mo ng pagano yung ginagawa namin. Pero sincere nga kami. Kahit ano pang worship yan, sincere kami na si Kristo ang sinasamba namin. Pero tandaan nyo na yung mismong bayan ng Panginoon, yung bayan ng Israel, kinundina sila ng Panginoon for worshiping, hindi sila kinundina ng Panginoon for worshiping other gods. They were condemned by copying pagan methods. Hindi sila kinundina dahil sumamba sila sa ibang Diyos. Tandaan nyo na noong gumawa ng gintong baka, hindi baka, guya, yung Israel, hindi nila sinamba yung gintong guya. Ang sinasamba nila doon, si Yahweh, pero gusto lang nila ng representation para mas madali nilang masamba si Yahweh. Gusto nila na may nakikita. Sincero ba sila sa pagsamba kay Yahweh? Oo. Pero kinopya nila yung mga paganong pamamaraan at nagalit sa kanila ang ating Panginoon. Sa napakasimpleng istorya, nalulungkot ako na kahit mga Baptista sineselebrate ang Christmas. No. All throughout the Old Testament, mahaba to pero hindi ko nadadaan. Talagang kinukundina ng Panginoon ang mga paganong pamamaraan. Now, this brings me to the more flexible argument ng mga tao. Meron akong tinatawag na Christian liberty. Meron akong tinatawag na soul liberty. May kalayaan akong sambahin ng Panginoon sa kung paano ko siya gustong sambahin. Tama ba yun? Anong inaalaw ng liberty natin? Pumunta ka sa church na kung saan doon ka lalago. May choice ka kung saan church ka magpapamiyembro. Your liberty allows you na piliin kung ano yung kakainin mo mamayang tanghali. Your liberty allows you kung ano yung gagawin mo sa isang araw. Your liberty allows you to listen sa personal conscience mo sa pag-touch sa'yo ng ating Panginoon. Your liberty allows you to practice non-religious activities. Anong ibig kong sabihin? Gusto mo mag-celebrate ng birthday mo? Sige, go. Gusto mo i-celebrate yung graduation mo? Sige, go. Anniversary yung mag-asawa? Sige, go. Walang problema doon. What liberty does not allow you ay ihalo yung mga paganong origin
sa pagsamba mo sa ating Panginoon. Gamitin mo yung mga larawan, imahe ng mga idols para sambahin mo ang ating Panginoon. At gamitin mo yung mga man-made holy days. At doon galing yung salitang holiday. Para sumamba sa ating Panginoon. Yun yung mali. Kaya sabi naman ko sa sige, okay lang, hindi ako babati ng Merry Christmas. Sasabihin ko na lang sa mga katrabaho, Happy Holidays para safe. Mali pa rin. Dahil salitang holiday galing sa holy days. Happy New Year. Yung year, wala naman tayong problema. Thanksgiving. Thanksgiving sa mga Americans, actually, hindi naman yung December ginagawa, November yung ginagawa. Bakit ang November? Yung Thanksgiving, walang problema doon. Kasi kahit naman tayo mga mananampalataya, we can celebrate Thanksgiving. Basta ang pinapasalamatan natin ay ang ating Panginoon. Walang problema. Paano kung kagaya niya may date sila? Walang problema. Ikaw rin may date ka sa birthday mo, di ba? Walang problema doon. As long as hindi hahaluan yung Ng pagan. celebration ng pagan Pero for Christmas, di ba? Napaka-imposible hindi mahaluan to ng pagan. Given that, sa pagano talaga nagsimula ang Basta bakit ginagamit yung Merry Christmas and a Happy New Year? kasi magkasunod lang po. Ah. Di ba? 2 linggo lang, 1 linggo nga lang. 1 linggo lang ang pagitan ng Christmas at Lagi sila kapag magkatabi. Okay, sige. Give me 10 minutes, mamaya na po tayo insight. So, paano ngayon natin sasagutin yung mga Kristiyano nagse-celebrate ng Christmas? Kung sasabihin nila, uulitin ko, we celebrate Christmas to honor Christ. Ang isasagot natin, sincere ka, pero hindi sinabi ng Panginoon na yung sinceridad mo at intention mo yung magde-determine ng acceptability ng worship mo sa Kanya. What determines yung acceptability ay kung ano yung inutos ng ating Panginoon. To obey is better than sacrifice. O ngayon, sasabihin nila, o teka lang, hindi nga nakasulat sa Biblia na mag-celebrate ng Christmas. Pero hindi rin naman sinabi sa Biblia na huwag kang mag-Pasko. Okay? Eh kung sasagutin ko sila, simple lang. Hindi sinabi sa Biblia na magsugal ka. Pero hindi rin sinabi sa Biblia na huwag kang magsugal. Na directly kasi ang punto rito, sinusubukan nilang ilusot yung kagustuhan nila. Pero, although may mga practices na hindi directly pino-forbid sa Biblia, pero may biblical principles tayong dapat panghawakan. Walang gray area sa buhay natin. Maraming tao sinasabi may gray area, hindi nakasulat sa Biblia. Hindi man niya nakasulat direkta sa Biblia. Pero may prinsipyo ka na dapat panghawakan. Ano yun? Deuteronomy. Sabi doon, do not copy how pagans serve their God. Jeremiah 10:2. Learn not the way of the heathen. Hindi kailangan pangalanan ng Panginoon yung lahat ng practice na mangyayari in the future. Lahat yan, i-rebrand man natin yan, may prinsipyo sa Biblia na pwede nating i-practice. Pangatlo, sasabihin nila, o teka lang, sige, na-corner mo na kami. Hindi namin pwede i-worship yung Panginoon ng ganitong klase. Pero hindi naman kami nag-worship, this is just culture. This is just tradition. Kultura lang to, tradisyon lang to, hindi kami nag-worship. Bakit nila sinasabi yun? Dahil sa kanila, kinalakihan nila, normal na at pamilyar ang Pasko. Sinasabi nila ito dahil widely practiced ito sa ating bansa. Kahit yung mga atheists nagpa-practice ng Pasko. Sinasabi nila, hiwalay ang kultura at tradisyon sa aking relihiyon. Pero tandaan nyo, pagan culture is never neutral. At kung alam mong pagano yung ginagawa mo, kung dati ginagawa mo yan dahil hindi mo alam, actually questionable nga yun. Bakit mo gagawin yung isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo
ginagawa. Ang gumagawa lang nun ay mga practice does not become clean dahil lang sikat ito o maraming gumagawa ng bagay na doon. Panglima, sasabihin nila, but we worship God. Totoo, pagan origin to. Pero tinanggal naman na namin yung pagan meaning. They claim na yung mga simbolo na sinabi natin ngayon, Christianized na to. Ginawa na namin tong Kristiyano. They argue na kung saan yung meaning ng isang bagay ay kung ano yung i-assign mo sa bagay na yan. But, repeatedly, Scripture rejects rebranded paganism. Pang-anim, sasabihin nila, teka lang, lahat naman gumagawa yan. Kahit yung matatatag na Kristiyano. May yung example, kung hindi ako nagkakamali, kahit sila Stephen Lawson, nag-aano sila, nagpapasko sila. Maraming matatinong preacher, nagse-celebrate sila ng Pasko. At sinasabi nila yan para maging appealing yung Pasko sa majority. Meron silang takot na maging extreme. Pero, ito yung punto. Truth is never determined by numbers. Truth is never determined by man. Kahit si Spurgeon pa, kung magpapasko si Spurgeon, wala akong pakialam. Dahil yung katotohanan, hindi yan dinedetermine ng tao. Pang-pito, sasabihin nila, at narinig ko na to, na argument ng kahit mga Baptista. Because Christmas is a great opportunity to evangelize. They are wrong. They say na puno ang church kapag Pasko. Yes, sige, practically, totoo yun. Puno yung iglesia na tuwing Pasko. Eh pagkatapos, nasaan yung mga kanluwa? Maglalasing. Hindi Pasko yung araw ng evangelism. Araw-araw yung araw ng evangelism. Pangwalo, sinasabi nila, it helps families focus on Christ. Nag-a-appeal ngayon sila sa emotional attachment ng mga tao. Family tradition, dito nagbubuklod ang mga pamilya. Pero, logically, that's not true. Selective yung example nila dahil marami ring pamilya ang nagkakawatak-watak tuwing araw ng Pasko. Maraming mag-asawa ang nag-aaway dahil sa inuman, sa sugal, sa kung ano-ano. Sa budget. Totoo yan. Yung emotional value, hindi yan equal sa biblical approval ng ating panghuli. Sasabihin nila, importante ang kapanganakan ng Panginoon. Bakit hindi natin ito isi-celebrate? Simple lang yung sagot. Because the birth of Christ was never highlighted by Christ Himself. Ipinanganak nga siya hindi bilang isang hari. Pinanganak siya sa sabsaban. Ni ayaw niyang makita ng mga tao yung kanyang kapanganakan. Iilang tao lang yung bumisita sa kanya. Ang kasama niya nung ipinanganak siya, mababahong hayop. Ang hina-highlight dito, yung kamatayan, kabanalan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. That is why yun yung sineselebrate natin kada Lord's Supper. Now, dito natin tatapusin yung Sunday school natin. At the end of the day, papractice natin, yung paulit-ulit natin sinasabi dito. To obey is better than sacrifice. Obedience sa kasulatan ng Panginoon ang papakilala natin rather than sa kultura at tradisyon ng tao. Okay? Malinaw? Kuya Siko, naintindihan mo ba't hindi tayo nagpapasko? Sige, magbigay ka anong natutunan mo kahit isa lang. Bakit hindi tayo magpapasko? Kasi paganism. May tanong po ba? Basta, Violent reaction? kung paganism yun at pagan practices, bakit at hindi naman inaano ng mga Christian
Bakit hindi mo gayang Christ doon sa Christmas? Bakit may... Ang sagot po natin kanina doon, Lola Joy, dahil hirap silang i-convert yung mga pagano into Christianity. Ang ginawa nila, yung mga holidays at pagsamba at klase ng worship ng mga pagano, hindi nila tinanggal. Nirebrand lang nila bilang Christianity. Ngayon si Saturnalia, pinalitan nila ng Christ, pero lahat ng ginagawa nila na worship kay Saturnalia, nandun pa din, kahit hindi naman inutos ng Biblia. Kaya nandun pa rin yung Christ doon sa Mass. Christmas. Isipin nyo na lang, sa araw ng Disyembre, sino mas kilala ng mga bata? Si Kristo o si Santa Claus? Sa Santa Claus. Santa Claus. Si Santa Claus, santo siya. Hindi siya talaga sa Santa Claus. Ang pangalan niya, Saint Nicholas. 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 Yung Nicholas niya, naging Claus. Claus. Mm, Santa Claus. na wala namang connection. Oo, santo siya na ginagawa niya tuloy Saturnalia, nagbibigay siya ng mga regalo sa mga bata. To the point na naging extreme na yung kwento, naging magical na si Santa Claus, na nakatira siya sa North Pole, meron siyang mga duwende na gumagawa ng regalo sa kanya, meron siyang reindeer na pula ang ilong. Diba? Ano na siya, all-seeing na siya. Oo, actually ginagawa siyang Diyos. Bakit? All-seeing, omniscient siya, alam niya kung ano ginagawa ng mga bata. Present. Omnipresent, kahit saan sulok ng mundo, pwede siyang magbigay. At omnipotent. Sige mo, sa isang buong taon kaya nang gumawa ng bilyong-bilyong regalo. Ganun siya kamakapangyarihan. Ito may di-deliver niya on time before Christmas Eve. Ilang bilyong bata yun. Basta ano lang. Insight sa unang-unang point natin. Bakit hindi ng celebration sa birth ng ating Panginoon? Kanina pa iniisip yung nasa Ecclesiastes 7:1. Mas bigyan natin ng importansya at kahalagahan yung kamatayan kaysa pagsilang. Bakit? Kasi nandun sa kamatayan mo, doon ka naaharap sa pag-aano ng Panginoon, judgment. Kaya kung hindi mo isi-celebrate ang buhay pagkapanganak mo, hindi naman talaga. Kailangan mo gumastos, libo-libo, pagandaan niya sa buong taon, Umutang. mangutang ka pa. Pero paano kung mamatay ka bago ka mag-birthday? Yun yung kahalagahan na katulad din sa Panginoon, ipinanganak siya, mahalaga yun dahil talagang tinupad yung pangako na magkakaroon ng Emmanuel. Pero kung hindi namatay yung Panginoong Jesucristo, walang salvation. Kaya mas mahalaga pa rin yung kamatayan and yung resurrection. Lahat yun mahalaga, pero kung iaano mo lang birthday, hindi. Pangalawa, marami, tulad yan na nabanggit mo kanina, ng mga Christian, kahit mga Baptist, gusto nilang mag-evangelize during Christmas. Bakit? Kung ma-recall natin lang, Christmas is the season of hope. Christmas is the season of love. Nakondisyon na yung mga tao na maging magbait-baitan during Christmas. Even sa family na may pinag-aawayan, Biglang may magbabalik. nagsama, magkasundo na kayo, magpapasko na. Oo nga. Magbati na kayo, magpapasko na kahit sa mga magkakaibigan lang. Pero samantalang dapat, bago pa magpasko, nagkakasundo na sila. Kinukondisyon lang yung utak at yung emosyon. Pero truthfully, magbabate, pagtapos ng Pasko, magkaaway din. Right? Yun ang mali ng ibang mga Christian churches. Sinasabayan nila yung emosyon ng tao kasi mas parang madaling sumunod ang tao, mas mabait. Dahil kinondisyon na siya ng mundo sa ganun. Pero ano lang ha, babalansehin ko lang din. Although against tayo sa pag-celebrate ng Christmas, we cannot conclude that those Christians that celebrate Christmas are not Christian. saved. Okay. Maaaring ligtas sila. Mali lang talaga yung pagkakaunawa nila sa pag-celebrate. Hindi pa nila ito naririnig.
Maaaring hindi pa nila naririnig, maaaring narinig na nila to, talagang hindi nila mabitawan yung kultura. Hindi ko sinasabi hindi sila ligtas. Malaking posibilidad talagang ligtas sila. Kumari, sila Stephen Lawson, hindi ko naman pwedeng questionin. Alam na alam nila yung daan ng kaligtasan. Pero, ang question lang dito, balang araw, yung obedience nila sa atin. At huwag din tayo magmalaki kasi itong kumari, hindi nga tayo nag-celebrate ng Christmas. Araw-araw, ang tigas ng ulo mo, hindi ka namumuhay ng may kabanalan. Mas namumuhay pa sila ng may kabanalan sa'yo. Hindi ka pwede magmalaki, ako, magaling ako doon nag-celebrate. Hindi. It's just a matter of obedience. Pagsunod sa lahat ng aspeto, yung point ng ano rito. Kung nakuha nyo mensahe ngayong umaga ay bakit lang tayo hindi mag-celebrate ng Christmas, na-miss nyo yung buong point ng mensahe. To obey is better than sacrifice. Wala yung pinagkaiba na nandito ka nga tuwing araw ng linggo, hindi ka naman namumuhay ng tama. Applicable pa rin sa'yo yun. To obey is better than sacrifice. Pagsunod ang usapan dito. Ngayon, ang next series kasi natin, yung nakalagay doon sa ating church covenant. Yung mga pinapangako natin tuwing church covenant. Pero January ko na po yung start. Tapusin na natin yung series natin sa mga holiday. Ang next natin, Halloween at Valentine's. Last na. May ano pastor, yung sa di ba, yung papanaw naman, kadalasan pag ganitong panahon, may madalas yung reunion. Sa reunion may mga nagaganap na gift giving, exchange gift. Hindi ba natin pwedeng gawin yun? Bawal ba mag-family reunion? Hindi. Pero, madalas kasi ang ginagawa ng mga Pilipino, sinasabay yung family reunion tuwing Christmas season. Kasi kami, ngayon, kung magbibigay kayo ng regalo, kumari, gusto mong bigyan ng regalo ng pinsan mo, kapatid mo, masama ba? Hindi. Pero kung gagawin mo yan dahil Pasko. season ng Pasko at sinet nyo talaga na ang reunion nyo ay Pasko, wow. yung sa amin naman sa pastor, January 1, tuwing New Year, namin Kaya walang problema doon. Kung hindi naman Pasko ang sineselebrate nyo, New Year, walang problema. Pastor, yung the birth of Christ ba is part of salvation? Kasi di ba, pinanganak ang Panginoong Jesucristo para tubusin tayo sa ating Yes. sa pagiging Salvation would have not been possible kung hindi siya ipinanganak. Ang highlight ng incarnation niya para siya ay maging Goel. Way lang yun para maging Goel siya. Pero, hindi yun, incomplete yun. Ang highlight talaga ng ating kaligtasan ay kamatayan. kamatayan. Ano lang gusto? Last na po, last na, 3 minutes. Yung sa tanong ni Charles, hindi yun yung date eh. Actually, hanggang 3 Kings nga ang Pasko dito sa mga Pilipino eh. Kung magiging particular lang ako, pasok ka pa rin doon. Kaya nga, yung bigay ng regalo, season of giving, yun nga pinupoint ko eh. Season. Hindi siya isang araw. Ano na eh, kinondisyon na ang utak sa ganun na sinasabayan. Ngayon, kung ang magiging katwiran natin, hindi naman na December 25, January 1 eh. Sasabihin ko, ang season of giving, hanggang 3 Kings nga ang Pinoy. Longest nga tayo sa ano eh. What matters most, ano yung nasa puso mo? Hindi ba kayo pwedeng mag-reunion ng March? Hindi ba kayo pwedeng mag-set ng gift-giving any day of the year? Pero to be fair naman kasi lolo no, kahit naman tayo pag New Year, nagsasama-sama tayo. Yes, exactly. Pero ang inaano ko lang is, hindi tayo pwedeng magsabi na kung yung puso natin, tayo alam na natin yung truth. Eh paano yung mga kasama mo? Yung iba. Halimbawa, si Charles, hindi naman alam ko yung truth. Okay. Eh yung mga pinsan mo, yun ang ginagawa nila, sasamahan mo. At tama yung ginagawa namin si Charles Christian nga. Ginagawa niya rin. Yun lang yung ipinopoint. Kung punto lang ni Lolo Mac, maging careful tayo. Oo, maging maingat din tayo.
Kasi baka yung ginagawa natin, na-encourage ka sila ituloy lang. Ako, Pastor, kunwari, January 1, syempre, nagse-celebrate tayo ng New Year's Eve. Mamimigay ako ng ulam. Eh, palagi ko naman ginagawa yun. Ano ba yun? May, ano ba yun? May... Basta ang punto, ngayong alam nyo na yung tama at mali, maging maingat tayo. Let us not send the message na kapareho tayo ng mundo. Yun lang yung punto nila. It's not about the date, it's the message na ibibigay natin sa ibang Tao. tao. Okay? Hindi, Pastor, kasi ginagawa namin yun, Pastor, dati pa yung ilang taon na yun. Na-offer naman ng biglang higit. Wala namang problema nga doon, pero maging maingat ka na lang. Pwede ka naman sumali, sabihin mo, hindi ito Pasko. Sa reunion natin to bilang pamilya, nakikiisa ako, pero hindi ako nag-celebrate ng Pasko. Ano ang problema? Okay? Saka kapag may kausap kayong iba ng mga Kristiyano, although medyo madiin talaga tayo sa katuruan na to, hindi nyo sila kailangang pastusin, okay? Pwede nyo sabihin yung stand nyo na hindi ako nagpapasko, ito yung pinaniniwalaan ko, pero hindi nyo sila dapat pastusin. Dahil lang nagse-celebrate sila ng Pasko. May proper way na itaman sila. Ito number 1. Kasi si Franco gustong manuntok kapag may nalaman may nagpapasko. Okay? Sige po, next week, Halloween tayo or Valentine's. Simula tayo ng January dun sa bago nating series. Let's pray. Lord, salamat po sa natapos naming gawain. Salamat sa lahat ng biyaya niya at patawad sa aming mga kasalanan. Ingatan niyo po kami, maging maayos po ang worship namin lahat, Panginoon. Salamat po ang aming dalangin sa tamis sa pangalan ng aming Panginoong